Ang bakal na hinubog sa mga bituin ay nahulog mula sa langit. Hindi ito kayang sirain, hindi kayang baluktutin. Tanging isang banal na hayop ang makakapag-gising dito at kakaunti lamang ang makakatawag sa kanila. Umalis ka sa harapan ko. Sobra ka na sa pagpapahiya sa pamilyang Ironwood. Ngayon, tingnan mo ang tunay na tagapagmana na nagpaamo ng tunay na mabangis na hayop. Yan ang tunay na talento. Si Edmund ay nagsanay lamang ng 10 taon at kaya na niyang ilabas isang aling-aungaw ng bakal. Makalipas ang 6 na buwan, magdaraos ako ng isang malaking paligsahan upang matukoy ang tagapagmana ng pamilyang Ironwood. Nakakainip. Kaya ko bang gawin yon? Baliw ka ba? Ang mga babae ay hindi pinapayagang magsanay ng mahika. Kung malaman ng tatay mo, sasaktan ka niya. Halika, bilis! Sinusubukan ko lang. Isang beses lang. Saan tayo pupunta, ma? Ang iyong ate ay nakabalik na. Si Isabel ay nakabalik na? Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Isang ordinaryong babae na tunaw ang isang nagyayelong meteor. Siya kaya ang hinahanap ko sa lahat ng ito? Isabel, Isabel? ang tapang mong bumalik dito? Pinapahiya mo ang pamilya Ironwood. Bumisita lang naman siya sa atin, di ba? Isabel, anong nangyari? Si Lord Wintermere ay isang halimaw. Pinapagawa niya ako ng lahat ng uri ng mabibigat na trabaho at hinahampas ako araw-araw. Hindi ko na kaya. Tatay, nanay, pakiusap. Payagan mo akong makipaghiwalay at umuwi. Hiwalayan? Si Lord Wintermere ay katatapos lang italaga bilang tagapangalaga ng Hilaga. Pinamumunuan niya ang lahat ng pamilya sa Hilaga. Hindi natin siya maaring labanan. Siya lamang ang nagtitiyak ng kinabukasan ni Edmund bilang pinuno ng pamilya Ironwood. Pero tingnan mo ang ginagawa niya kay Isabel. Sige na, nasampalan lang naman siya. Dinidisiplina ng asawang lalaki ang asawang babae. Normal lang yun. Huwag mong hayaan ang mga kalokohang iyon na sirain ang aking mana. Opo, Gino. Matagal nang pinapangarap ng pamilya Stoneheart ang ating lupa. Tanging ang alyansa kay Lord Wintermere ang nagtitiyak ng posisyon ng Ironwood sa Hilaga. Isipin ang mas malaking kabutihan. Mga bantay, dalhin siya pabalik kay Lord Wintermere. Tigil. Tatay, anak mo si Isabel. Alam ng lahat na malupit si Lord Wintermere. Paano mo siya maaaring papuntahin pabalik? Anak ko siya, kaya poprotektahan niya ang dugo ng Ironwood. Kahit anong halaga, yun lang ang halaga ng isang babae. Ngayon, tumahimik ka. Ibig mong sabihin, Tama na. Pero hindi mo ako tinrato bilang anak. Si Edmund ay anak ng iyong kabit. At dahil lang siya ay lalaki, iyon lang ang nakikita mo. Sinasamba mo siya, tinuturuan siya ng mahika. Samantala ako at si Eleanor ay nag-aral alagaan ng bahay. At maglingkod.
Ang tapang mong magsalita ng ganyan sa iyong ama? Panginoon ko, dapat mo siyang pagdisiplinahin. Tatay? Mayroon kang dugo ko, ngunit hindi mo ako tinrato bilang anak na babae. Ako ay isang babaeng walang pangalan, isang bagay na ipinagbibili sa halimaw tulad ni Wintermere. Walang utang na loob. Isabel, tara, umalis na tayo dito. Matapang? Kahit saan ako tumakbo, mga tauhan ni Lord Wintermere ay hahanapin ako. Elena, i-record mo ito. Kung ang isang babae ay hindi lumaban, sa huli, magiging katulad ko. Hindi! Ang babae ay walang pagpipilian kahit sa kamatayan. Ihatid ang kanyang bangkay kay Lord Wintermere. Ngayon din! Pero Panginoon ko, namatay siya rito. Paano kung si Lord Wintermere sisihin tayo? Kung gayon, ihatid si Eleanor bilang kapalit. Siya ay magpapakasal sa pamilya Wintermere. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi yung patas. Patas? Sa tingin mo ba ang mundo ay umiikot sa katarungan? Sa hilaga, ang malakas ay nananamantala sa mahina. Ang iyong ina ay hindi ako binigyan ng lalaking anak. Alam mo ba kung ilan ang nagtatarget sa ating lupa dahil doon? Kung hindi dahil kay Edmund na nagdala ng aking dugo, ang pamilyang Ironwood ay hindi man lang magtatagal dito. Nagdadala rin ako ng iyong dugo. Maari akong matuto, mag-aral ng mahika, maari akong magdala ng karangalan sa pamilya. Tama na. Mula pa noong sinaunang panahon, lalaki lamang ang gumagamit ng mahika. Ipinanganak kang babae. Alamin mo ang iyong lugar. Hindi ko gagawin, hindi iyon ang aking kapalaran. Mahal na Panginoon, hindi mo magagawa iyan. Bata pa lamang siya. Dalhin mo siya sa silid, ikulong siya at bantayan ng mabuti. Sa madaling araw, pupunta siya kay Lord Wintermere. Inay, ayokong pakasalan siya. Inay, tulungan mo ako. Ayokong pakasalan siya. Inay. Palabasin mo ako. Hindi ako magpapakasal kay Lord Wintermere. Buksan mo ang pinto. Mas mabuting sumuko ka na. Walang lumalabag sa utos ng iyong ama. Ano? Eleanor, kailangan na nating umalis ngayon. Bilis, andyan ang karwahe sa harap. Umalis ka, bilis! Huwag ninyo siyang hayaang tumakas. Pumasok ka, umalis ka na. Ako ang haharang sa kanila. Sabay tayong umalis. Hindi kita iiwan. Inay, hindi ko gagawin. Hindi kita iiwan. Kung mananatili ka, matatapos katulad ni Isabel. Ginamit, isinakripisyo, at pagkatapos ay itinapon. Iyan ba ang gusto mo? Paumanhin binibining Eleanor? Umalis ka. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar. Tandaan, huwag kailanman bumalik. Hadlangan ninyo sila! Agnes, pakawalan mo ako. Alam mo ba ang ginawa mo? Umalis ka, Eleanor. Tumakbo ka ng pinakamalayo. Huwag kailanman bumalik. Inay? Hindi ka sasaktan ni Lord Wintermere. Sumama ka sa amin. Wintermere, yung gagong yon. Hindi ko siya hahayaang gawin ang gusto niya sa kanya. Pakiusap, bitawan mo ako. Narinig kong walang babae na tumagal ng mahigit 3 buwan kasama si Lord Wintermere. Ayoko mamatay. Bitawan mo siya. Ano to puta? Naglilingkod ako sa Northern Guard. Saktan mo na siya.
Teka, marunong akong gumamit ng magic at matalino naman ako. Babae na gumagamit ng magic? Nakakahiya. Kung ganito klase ng basura ang naglilingkod sa dakilang guard, isa rin siyang basura. Ang tapang mong insultuhin si Lord Wintermere. Puta, susunugin kita hanggang maging abo. Hindi mo ba nakikitang natutulog ako? Kailangan mo ba akong gisingin? Yan ay transmutation magic. Tanging mga high level na mangkukulam lang ang makakagawa niyan. Bakit kayo nakatayo lang? Umalis, tara, bilis. Salamat, maraming salamat. Ikaw, ang galing mo. Bata, wala kang pag-asa. Bakit ka nakikialam? Hindi ka ba takot masaktan? Kung lahat ay tatalikod, anong katarungan ang mananatili? Kahit masaktan ako, hindi ako magsisisi. Mabuting babae ka. Napakaganda ng mood ko ngayon. Eto, tuturuan kita bilang estudyante ko. Gusto mong matuto ng magic? Walang ibig sabihin, pero palagi ka bang pumipili ng estudyante sa lansangan ng ganito? Tingnan mo ito. Si Godwin Nightfold ay nag-aalok na tanggapin ka bilang estudyante at nag-aalangan ka. Ang tatay mo, si Lord Ironwood, ay nakiusap na sa akin para sa pagkakataong ito. Teka. Ikaw ang Archmage Godwin Nightfold mula sa Aldoria. Ang pinakamakapangyarihang mangkukulam sa buong mundo. Ang kayang tumawag ng Eternal Phoenix. Akala ko nag-retire ka na. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang estudyante. Inahintayin mo ako, magiging mas malakas ako, mas malakas kaysa kanino man, at babalik ako para iligtas ka. Sabihin, saan mo itinago ang batang iyon? Malaya na ang anak ko. Hindi na siya kontrolado. Kung hindi natin siya ibibigay, hindi patatawarin ni Lord Wintermere ang sino man. Ano ba yan? Simula ngayon, magiging pinakamababang alila ka. Matutulog ka sa kulungan. Eleanor, kung tumakas ka at namuhay ng malaya, haharapin ko ang anumang mangyari. Tingnan mong mabuti. Ito ay sinaunang mahika. Karamihan sa mga mangkukulam ay ginugugol ang buhay nang hindi naaabot ang level 3 pero naabot mo na ang level 4 nang hindi mo kailangan magsikap. Kaya mo nang magtaas ng kalasag. Magsanay pa ng kaunti at sa lalong madaling panahon ay tatawag ng banal na hayop. Ano? Gusto mo? Ito ang hilaw na kapangyarihan ng mahika. Kontrolin mo yan. Patatagin mo ang iyong sentro. Ang iyong katawan ang sisidlan nito. Tiisin mo ang kapangyarihang yan. Idirekta ang enerhiya na yan at umungal. Tingnan mo, sino ang mag-aakala na ang ginang ng Ironwood ay magtatapos ng ganito? Pinayagan niyang tumakas si Eleanor at nagalit si Lord Wintermere. Gusto niyang mamatay. Ano yan sa kamay mo? Anong nasa kamay mo? Hindi, wala lang. Dalhin mo ang batong pantapak dito.
Buwisit perpekto ang batong ito. Pwedeng tapakan magpakailanman. Nay, kamusta? Nakahanap na ako ng guro. Malapit na akong maging mangkukulam. Hintayin mo ako ha. Babalik ako sa tanghali sa araw ng paligsahan. Mananalo ako sa sakupin ng bahay Ironwood at pababayarin sila sa lahat ng ginawa nila sa iyo. Eleanor, mahal kong anak. Kung okay ka, panatag ako. Huwag magmadali sa pag-aaral, relax ka lang, makakarating ka. Ayos lang ako, gusto ko lang mabuhay kang walang takot. Pumasok ka, halika ngayon na, pipigilan ko sila dito. Inay, hindi ako tanga. Tinulungan mo akong tumakas, hindi ka patatawarin ni tatay. Hindi masama. Sa loob ng 6 na buwan, nakakagamit ka na ng advanced na magic. Sa buong Aldoria, iilan lang ang makakatapat sa iyo. At sa dalisay na pusong ito, oras na para ibigay ko sa iyo ang kodigo ng puso ng dragon. Teka, gusto mong pamunuan ko ang kodigo ng puso ng dragon? Yun ang pinakamalaking karangalan na pinapangarap ng bawat mangkukulam sa Aldoria. Sa ngayon, ang alaga kong si Hawkridge ang nag-aasikaso nito. Kahit saan ka naroon, iputok mo itong signal arrow, darating siya. Itinuro ko na sa iyo ang lahat ng kaya ko. Umalis ka na. Guro, ako... Nagsasanay ka ng ganito para iligtas ang iyong ina. At patunayan ang iyong sarili, di ba? Ngunit tandaan, pagkatapos mong ayusin ang gawain ng iyong pamilya, dapat mong gamitin ang iyong kapangyarihan para tulungan ang mga tao ng Aldoria. Acting Grandmaster ng Dragonheart Order, Arthur Hawkridge, handang maglingkod. Handang maglingkod. Lord Hawkridge, may matutulungan ba ako sa inyo? Grandmaster, ang pagpasok sa Dragonheart Order ay ang pinakamalaking karangalan sa mga maharlika ng Aldoria. Narito ang mga bagong kandidato, mangyaring suriin at aprubahan. Lord Wintermere? Isang halimaw na nang-aapi sa mga tao at pumipilit sa mga babae. Ang ganyang tao ay hindi karapat-dapat sa Dragonheart. Buburahin ko na ang pangalan niya ngayon. May importanteng bagay. Kung kailangan mo, Kita tayo sa Black Bark. Oo, Grandmaster. Si Young Master Edmund ay ang pinakadakilang mangkukulam na nakita ng Black Bart. Walang sino man sa Ironwood ang katumbas ng kanyang talento. Kung ang titulong Lord ay sa iyo na. Hayaan mo akong maging una na bumati sa iyo. Ang pagbagsak ng pamilya Stoneheart ay oras na lamang. Sa bilis na ito, si Young Master Edmund ay maaaring maging susunod na Northern Guardian. Siyempre, sino pa ba kundi ako ang magiging pinuno ng pamilya at isang high-level wizard? Dumating si Lord Ironwood. Ngayon, ang mga kabataan ng pamilya Ironwood ay makikipaglaban ayon sa ating sinaunang tradisyon. Tandaan, ang pinakamalakas ay papalit sa akin at mamumuno sa pamilya. Magsisimula na ang paligsahan. Sino ang may lakas ng loob na humarap sa akin? Nanay, umuwi na ako. Ngayon, sasakupin ko ang angkan. At papagbayarin sila para sa lahat ng ginawa nila sa iyo. Kayo apat, sabay-sabay kayong lumapit. Huwag mong sayangin ang oras ko.
May iba pa ba? Sapat na ang nakita ko. Ipinapahayag ko ang susunod na pinuno ng angkan Ironwood, ang aking anak Edmund! At sa tingin mo siya ay karapat dapat mamuno sa angkan Ironwood? Kaya naman ang iyong angkan ay nabubulok na sa ilalim ng aming mga sapatos sa loob ng maraming taon. Ngayon ako, Corvin Stoneheart, panganay na anak ng aking pamilya, lulunin kita ng buo. Wawakasan ko ang alitang ito ng isang siglo. Ang yabang mo. Ipapakita ko kung bakit kinakatakutan ng pangalang Stoneheart. Ang tapang mong insultuhin ng pamilyang Ironwood, pipilitin kitang lumuhod. Subukan mo! Edmund, anak ko! Umalis ka, lahat umalis. Edmund, okay ka lang? Tulad ng inaasahan ko, basura ka lang. Ang galing mong magsalita. Ngayon, wawakasan ko ang sigalot na ito minsan para sa lahat. Maling araw ka para kalabanin ako. Corvin Stoneheart, dito ka mamamatay. Patayin siya, Ginoong Ironwood. Ginoo, ayos ka lang ba? Ginoo, May iba pa. Sino susunod? Ikaw, o ikaw? Mag-isip kayo. Halika lahat ng sabay. Ano pang hinihintay? Atakehin siya kung sino ang makatalo sa kanya. Ay magiging pinuno ng bahay Ironwood. Alam mo ba, si Corvin Stoneheart ay sumasalakay sa torneo ng bahay Ironwood at tinalo ang lahat. Seryoso? Ngayon ay kukunin niya ang lahat. Sabi niya, aalipinin niya ang lahat. Ano? Umalis ka. Ang karangalan ng bahay Ironwood ay nakataya. Talaga bang hahayaan mong tapakan tayo ng Stoneheart na ito? Edmund, sulong, ikaw ang anak ko. Hindi ka dapat umatras ngayon. Pero ako, Mas mabuti pang mamatay ang isang Ironwood kaysa lumuhod. Panginoon, natalo na siya. Para saan pa ipapapatay siya? Mga kawawang uod. Lumuhod kayo sa harap ng bahay Stoneheart. o kayo ay papatayin. Anak ko,
Panginoong Stoneheart, sumusuko ako. Patawarin mo ako. Paglilingkuran kita. Gagawin ko ang anumang iutos mo. Mabuti, ganito dapat tumahol ang isang aso. Ikaw, paano nangyari? Mula ngayon, ang Ironwood ay pag-aari ng Stoneheart. Ikaw, Jack Stoneheart. Ikaw, John Stoneheart. At ikaw, may likas na ugali ng isang masunuring maliit na aso. Mabuti, ikaw ang mamamahala sa ngalan ko. Salamat, Panginoong Stoneheart. Mula ngayon ako si Edmund Stoneheart. Ano pang hinihintay? Lumuhod kayo sa harap ng Panginoong Stoneheart. Nakatayo pa? Kung gayon, tingnan mong mabuti. Ito ang makukuha sa pagsuway. Ngayon, lumuhod. Mga duwag kayo. Wala na bang natitirang dangal? Lalaban ako sa kanya. Lalaban ako sa kanya. Anak ko, alam kong babalik ka. Hanggang sa sandaling iyon, magtitiis ako. Ano ang ginagawa niya doon sa itaas? Magpapakamatay siya. Tangang-tanga, baliw ka ba? Gusto mo bang sirain ang pamilya Ironwood? Sige, ngayon, ikaw, akala mo makakatira ka dito kasama ko? Sabihin mo, marunong ka bang gumamit ng mahika? Hindi. Pero may lakas ako ng loob na labanan ka. Tingnan mo lang, isang matandang babae na may mas matinding espiritu kaysa sa lahat ng lalaki ng pamilya Ironwood na pinagsama. Sige, wala akong ugali na pumatay ng babae. Kung makakayanan mo ang 3 atake ko, ituturing kong panalo ka at hahayaan kitang gamitin ang napakamahalagang apelido na iyon. Agnes, bumalik ka, babae ka. Walang lugar para sa iyo sa larangan ng digmaan. At kahit na ganoon, ako ang nakatayo rito. Papatunayan ko na, kapag kayong lahat ay lumuhod, isang babae ang tatayo. 3 atake. Tara. Subukan mong huwag mamatay ng masyadong mabilis. Hindi man lang tumagal ng 1 segundo. Bakit bumangon pa rin siya? Agnes, tumigil ka. Hindi mo matatalo ang lalaki. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag mo akong ihalin tulad sa kanila. Pinili nilang lumuhod. Hindi ako. Nasaan ang 2 atake? Siya, humihingi pa ng higit? Agnes, huwag mong sayangin ang buhay mo. Baliw siya. Muli? Kung ipipilit mo, Hinahintayin mo ako, pakiusap, manatili ka. kwentuhan. Sa huli, babae lang talaga siya. Siya, bumangon ulit. Nakatayo pa ba? Eleanor, bumalik man ngayon o hindi, gusto kong malaman mo, ang nanay mo ay laging nasa tabi ng iyong mga pangarap. Mabuhay para sa iyong sarili at para sa bawat babae na narinig na hindi siya kaya. Ma'am Ironwood, tulong. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ngayon, 3 suntok, tara. Narinig kong pinababa mo ang sarili mo ganito para makatakas ang anak mong babae. At hinamon mo pa si Lord Wintermere dahil doon? Kaya, sa tingin mo ba na babalik siya para iligtas ka? Mali ka. Hindi ko kailangan na bumalik siya. Malaman na ligtas siya, sapat na. Kahit kanina, hindi naman ako seryoso. Pero kung talagang gusto mong mamatay, gagawin ko ang iyong hiling. Kung ganoon, gawin mo.
Hindi ako takot sa'yo. Eleanor, tandaan mo ito. Ang buhay mo ay sarili mong desisyon. Sabi ng iba, mas mababa ang babae kaysa lalaki. Pero hindi ganon. Tayo ay nagtutulungan at matatag. Babae, nagtutulungan. Bye-bye, matatag. Agnes, bakit mo itatapon ang buhay mo ng ganito? Lahat ng tao ay namamatay. Nagtiis ako sa bahay na ito ng mahigit 20 taon. Itinuring na wala hinamak, inutusan dito at doon. At tingnan nyo ngayon, lahat ay nakaluhod. Hindi ako luluhod. Hayaan ang lahat na makita. Ang tuhod ng isang babae ay mas matatag kaysa sinumang lalaki. Ikaw, namamalimos, mamatay. Mamatay ka na. Anak ko, mahal kita ng higit sa lahat. Pero ang daan mula rito pasulong, ikaw na ang magpapatuloy mag-isa. Eleanor! May lakas ka ng loob na hawakan ng nanay ko? Patay ka. Nanay. Eleanor. Ikaw? Nanay, nakauwi na ako. Bumalik ang aking Eleanor. Na-late ako. Pasensya na, masakit. Ayos lang ako. Kapag nakikita kita, nawawala ang sakit. Huwag mo akong hawakan, bali ang paa ko. Eleanor, ang tapang mo para bumalik. Itay, dakpin siya at ipadala kay Lord Wintermere. Sa kanyang suporta, hindi na tayo matatakot sa Stoneheart. Walang utang na loob, lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Kung hindi dahil sa iyo, makukuha na natin ang proteksyon ni Lord Wintermere. Hindi natin mararanasan ang kahihiyan na ito. nakakaawa. Gusto mo pa bang sisihin ako? Tingnan mo ang paligid. Dito, ako lang ang may pangalang Ironwood. Kayo ay mga aso lang ng Stoneheart. Patayin siya. Patayin na ngayon. Nanay, umalis ka na. Hayaan mo ako. Ano, tinalo niya talaga sila. Ang magwawagi ay siyang magmamay-ari ng bahay. Simula ngayon, ako na ang pinuno ng bahay. Ironwood. Ang pagiging pinuno ng bahay ay karapatan ng lalaki. Wala kang karapatan, lumuhod ngayon. Panginoon ko, si Edmund ang lehitimong tagapagmana. Kung uupo siya sa upuan na iyan, tatawanan nila tayo. Akin ang upuan na iyan, lumabas ka dyan. Ganyan ka ba makipag-usap sa taong nagligtas sa iyo? Kung wala ako, hindi mo man lang pag-aagawan ang titulong iyan, mamamatay ka. Noong niloko ka ni Corvin, sabi mo, kung sino ang manalo, siya ang makakakuha ng bahay. At ano, wala na bang halaga ang mga salita mo? Ang bahay ng Ironwood ay nakatayo lamang dahil sa akin. Ako ang nagligtas sa bahay, hindi ikaw. Sa tingin mo ba ay isang babae ang maaaring mag-utos sa akin? Ilalagay kita sa iyong lugar. Hindi mo matalo si Corvin at matapang ka pang hamunin ako. Sige, bilang nakatatandang kapatid na babae mo, ituturo ko sa iyo ang tama. Ito ay dahil hinawakan mo ang aking ina. Ito ay para sa ginawa mo sa akin at kay Isabel. Sway, para sa pagtataksil mo sa bahay ng Ironwood. Edmund, Panginoon ko. Papatayin niya ang tagapagmana mo. Gumawa ka ng isang bagay.
Ano ang hinihintay mo? Lumuhod. Lumuhod sa harap ng pinuno ng bahay at ng babaeng nagsilang sa kanya. Ang tagapangalaga ng hilaga, Lord Wintermere, ay dumating na. Kaya ito ang bahay ng Ironwood? Dumating ka sa tamang oras. Babayaran mo ang pagkamatay ni Isabel. Hindi. Isabel, ipaghihiganti kita. Dumating na si Lord Wintermere. Tapos na siya. Ang pamilya Wintermere ay nakakontrol na sa hilaga. Ngayon, pagkatapos na si Lord Wintermere ay itinalaga bilang tagapangalaga ni Lord Hawkridge, walang nangahas na lumaban sa kanya. Hindi lang kapangyarihan, siya ang pinakamalakas na mangkukulam sa hilaga. Mahika ng mataas na antas, pagtawag, sabi nila ay nilabanan niya si Archmage Godwin Nightfold. Dumating na si Lord Wintermere at ang ating pamilya ay nakatali sa kasal. Hindi siya mananatiling tahimik. Eleanor, tapos ka na. Alice. Gusto mong mamatay? Lord Ironwood, naglakas loob kang makipaglaro sa tagapangalaga? Ipinangako niya ang kanyang bunsong anak na babae. Nasaan siya? Nagsisinungaling ka. Ngayon kayong lahat ay huhubaran at ipagbibili. Ano? Ipagbibili? Tayong lahat? Panginoon, maawa ka. Ang pamilya Ironwood ay palaging naglilingkod sa hilaga, naglilingkod sa korona. At kami ay nakatali sa kasal. Pakiusap, maawa ka. Panginoon, maawa ka, maawa ka, maawa ka. Mabuti, naghintay na ako. Pinatay mo ang aking kapatid at hinabol mo ako. Ngayon, magbabayad ka ng dugo. Kaya ikaw ang bunso. Matapang para sa isang mamamatay. Sige. Bibigyan kita ng kasiyahang iyon. Putang babae mo. Gusto mo akong tamaan? Sige, pero kaya mo bang harapin si Lord Wintermere? Tapos ka na. Siya ang pinakamalaking mangkukulam sa hilaga. Tama si Ginoong Edmund, isang babaeng matapang nahahamon sa tagapagbantay ng hilaga. Gusto mong mamatay. Eleanor, huwag. Ano, nanalo ba talaga siya? Tinalo ba niya si Lord Wintermere? Hindi, imposible. Imposible. Si Isabel ay napakatamis at dinala mo siya sa kamatayan. Magbabayad ka ng dugo, kawawa ka. Akala mo ba may nabago sa pagkatalo mo sa akin? Ang lakas ay walang kahulugan kung walang kapangyarihan. Ako ang tagapagbantay ng hilaga. Itinalaga mismo ni Lord Hawkridge. Ang hamunin ako ay hamunin ng korona. Mahinang elementong mahika. Akala mo ba natatakot ako dyan? Siguro hindi ikaw. Pero paano siya? Sa isang salita ko, mamamatay siya. Ikaw.
Kayo lahat! Ang kanang Ironwood ay magwawakas ngayon. Sa Hilaga, kapag nagsasalita ako, walang sino man ang maglalakas loob na hamunin ako. Lord Wintermere, dakilang tagapagtanggol ng Hilaga. Lahat ng ito ay kasalanan ni Eleanor. Wala kaming kinalaman doon. Sumpain na batang makulit, gagawin mo bang sirain ang buong pamilya? Nagdadala lang siya ng problema. Tama iyan! Kami ang nagdurusa dahil sa kanya. Tama na. Si Eleanor ay walang ginawang masama. Lumuhod, nagmamakaawa para mabuhay, ganyan ba ang pamilya Ironwood? Nakakahiya. Nakikita mo ang isang taong hindi mahawakan tagapagtanggol ng Hilaga. Nakikita ko ang isang lalaki na babagsak. Ako ay hinirang ni Lord Hawkridge, tagapayo ng hari at pinuno ng Orden ng Puso ng Dragon. Sa buong Aldoria, siya lang o ang hari ang makapag-aalis ng aking titulo. Ano? Sa tingin mo'y nasa itaas ka niya? Lord Hawkridge, Orden ng Puso ng Dragon. Sa harapan ko, lahat ng tao ay lumuluhod. Acting Grand Master ng Orden ng Puso ng Dragon, Arthur Hawkridge, handang maglingkod. Babaeng walang hiya, kung marinig ito ni Hawkridge, hindi lang ang Ironwood, kundi ang Blackbark ay mawawala rin sa mapa ng Aldoria. Kung gayon tawagin si Lord Hawkridge, hayaan siyang subukan. Sira. Para bang makakausap ko siya. Kahit magsalita ako, baliwalain niya ako. Ano ba, hindi kaya, kung gayon ako na mismo ang gagawa. Kapag bumagsak ang huling butil, ang iyong kapangyarihan, ambisyon mo at ang walang laman na titulong tagapagtanggol ng Hilaga ay magkakawatak-watak. Iyan ang tanda mula sa Panginoon. Sumakay, tara, sundan natin siya. Opo, Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon. May seryosong nangyayari. Baliw siya! Nagsasalita ng ganyan kay Ginoong Wintermere. Papatayin niya ang lahat. Eleanor, gusto mong sirain ang bahay ng Ironwood? Eleanor, lumuhod, magmakaawa kay Ginoong Wintermere para sa kapatawaran. Ngayon! Eleanor, sabi ng iba, ang babae ay mas mababa ang halaga kaysa lalaki. Hindi ako naniwala doon kailanman. Ngayon, nakita ko ang aking anak na babae na higit sa sinumang lalaki sa bahay na ito. Wala akong pinagsisisihan. Umalis ka, iwan mo ako. Inay, hindi ako tatakas. Hindi na ako bata. Simula ngayon po, protektahan kita. Magtiwala ka sa akin. Nananaginip ka pa? Ako ang tagapangalaga ng Hilaga. At ikaw, babae ka lang. Hindi mo kailanman matatalo ang sinumang lalaki. Ang lugar mo ay nasa ilalim ng aking mga paa. Ubus na ang oras mo. Bago maubos ang buhangin, darating si G. Hawkridge. At pagdating niya, hindi lang niya kukunin ang titulo mo, sasagot siya sa akin. Kaya malalaman mo kung sino ang iyong kinakaharap. Sa buong kasaysayan ng Aldoria, bawat alamat ay lalaki. At ikaw, wala ka. Maaari kang tumahol hanggat gusto mo ngayon, ililibing ka at makakalimutan. Lalaki lamang ang naaalala. At sa tingin mo si Hawkridge ay luluhod para sa iyo, nananaginip ka. Tama si G. Wintermere. Luhod, lahat. Ngayon, luhod. Si Eleanor ay nagputol na ng ugnayan sa pamilya Ironwood. Wala siyang kinalaman sa atin. Husgahan na lang siya. Pabayaan mo na kami. Huli na, makinig kang mabuti. Ngayon, ang pamilya Ironwood ay bumagsak dahil sa kanya. Tapos na. Talo tayo. Magsalita ka habang kaya mo pa dahil kapag naubos ang buhangin, ang buhay mo rin ay matatapos. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Ang kaya kong gawin ay lampas sa iyong inaakala.
Minamaliit ninyo ang mga babae. Ngayon ay titingin kayo pa itaas. Nagsasalita ka pa? Mabuti. Gusto kong makita kung sino ang magliligtas sa iyo. Patayin ang lahat. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa dakilang guro? Ng orden ng puso ng dragon, kumuha ng isang hakbang at mamamatay ka. Lord Hawkridge, isang karangalan? Hindi inaasahan na makita ka rito. Paano ito nangyari? Maligayang pagdating, Lord Hawkridge. Nasaan ang iyong kayabangan? Nawalan ka ba ng salita? Ngayon ay huli na para matakot. Dahil nandito si Lord Hawkridge, hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Lord Hawkridge, ang babaeng ito mula sa bahay Ironwood, sabing siya ang naguutos sa iyo. Imposible. Inutusan ko na nawasakin ng buong bahay na yon. Ang tanga mo. Hawkridge, dakilang general ng kaharian, ay nagbibigay pugay sa Grand Master ng Orden ng Puso ng Dragon. Igalang ang Grand Master. Lord Hawkridge, ano ang ginagawa mo? Tinupad mo ang iyong pangako. Tumayo ka. Ikaw ang dakilang general. Luluhod ka para sa kanya. Si Lord Hawkridge ay yumuyuko lamang sa hari at sa maalamat na dakilang mago Godwyn Nightfold. Ngunit patuloy niyang tinatawag si Eleanor na Grand Master. Ano ang nangyari sa kanya nung wala ka? Binala na kita. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong ambisyon, ang walang laman na titulo bilang tagapangalaga ng hilaga, wawasakin ko lahat. Ngayon, sisingilin ko ang utang ng aking kapatid na babae. Naalala mo ba kahit ang pangalan niya? Isabel. Ikaw, hindi mo ako papatayin! Gawin mo yan at masusunog ang Aldoria kasama ko. Nagsasalita ka pa. Hanggang ngayon, Nakipag-alyansa ako sa Varks. Ang mga tropa ay nasa hangganan na, at ang Black Bark din. Patayin mo ako at magsisisi ka. Nakipag-alyansa ka sa Varks? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila at Aldoria? Baliw ka ba? Zaros, ngayon, iligtas mo ako! Wintermere, akala ko patay ka na. Saros. Archmage ng Varks? Siya ang pinakamagaling na estudyante ni Master Godwyn. 10 taon na ang nakalipas, kabisado na niya ang kataas-taasang sining ng pagtawag. Pero pinagtaksilan niya tayo. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa Varks. Si Zaros ang punong mangkukulam ng digmaan ng Varks. Wala sa Black Bark, wala sa Hilaga ang kanyang katapat. Sumuko ka na ngayon, at kapag bumagsak ang Aldoria, magkakaroon ka ng lahat. Kayaan kapangyarihan, babae, o... Nakakahiya. Ang lalaki ay sumusunod sa babae. Sa Vark, lumuluhod ang mga babae. Naglilingkod. Yun lang ang silbi nila. galit na galit ka ba sa mga babae? Hindi ba ang nanay mo ay isa sa kanila? Tama na. Ang tanging pagkakataon mo ay lumuhod. Humingi ka ng awa ko. Ibigay mo ang lupaing ito at baka pabayaan kitang mabuhay. 10 taon na ang nakalipas, dinurog ng Aldoria ang Varks. At ikaw, lumuhod, nagmamakaawa. Kung hindi dahil sa awa ni Master Godwyn, patay ka na. 10 taon at nakalimutan mo? Kung gayon, mamatay ka na. Guro Godwyn, sa Ross, ang taksil nasa Black Bark. Nasa lubong na niya ang bahay ng Ironwood. Nariyan din si Miss Eleanor. Magtatagpo sila pero kakataas pa lang niya bilang high-level wizard. Hindi siya magiging sapat para labanan siya. Saros? Guro Godwyn, mali ako. Sumusumpa ako. Hindi na muling tatapak sa Aldoria. Mawa ka sa akin, Godwyn. Akala mo ba ang pagtawag ng Shadow Dragon ay gagawin kang hindi matatalo? Naglakas loob kang sumalakay sa Aldoria. Akala mo ba wala ako? 2 high-level Holy Beast ng sabay-sabay? Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ng isang kataas-taasang Archmage.
Noong araw, estudyante kita, kaya patatawarin kita. Umalis ka, tumakbo ng malayo hanggat kaya at huwag nang magpakita sa akin muli. Zarros, 10 taon at wala kang natutunan. Ingatan ang palasyo. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang tatapos. Ngayon, wala nang sino man sa Aldoria ang makakapigil sa akin. Lumuhod o mamatay. Isa siyang Archmage. Hindi namin siya matatalo. Baka tayo... Taga Aldoria ako. Hindi ako yuyuko sa isang taksil na tulad mo. Mas mabuti pang mamatay ako. Kung gayon, mamatay ka. Kayong lahat, lumuhod o mamatay. Pinatay mo ang aming mga tao. Hihintayin kita sa impyerno. Patayin ang taksil na yon! Wasakin siya! Hawkridge, hindi mo ako natalo nun. Ngayon, lalo na. Para sa Aldoria, mas mabuti nang mamatay ako sa pagsulong kaysa mabuhay ng inisulong. Imposible. Ito, galing sa impyerno. Lakas niya. Paano naging ganon karami? Tapos na. Ubus na tayo. Lumuhod o mamatay. Lahat ng lalaki sa bahay ko ay namatay sa digmaan. Matagal na akong nakipagkasundo sa kamatayan. Susuko. Hindi kailanman. Habang humihinga ako, hindi ako luluhod. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ikaw ay isang uod lamang. Kaya papatayin kita at patuloy kitang papatayin. Hanggang sumuko kayong lahat, hanggang wala nang lumalaban. Hanggat isa sa amin ay nakatayo, hindi mo kailanman makukuha ang aming lupa, hindi kailanman ang aming kaharian. Habang ako ay nakatayo, walang pwedeng humawak sa aking mga tao. Sampung taon na ang nakalipas, iniligtas ko ang iyong buhay. Wala kang natutunan. Kaya ngayon ako mismo ang magtatapos nito. Ito ay sakuna sa langit. Mula sa walang hanggang Phoenix. Sa buong Aldoria, isa lang ang tao na may kapangyarihang iyon. Pinakamataas na Archmage, Godwyn Nightfold. Posible kaya siya mismo, si Godwyn, ay nawala maraming taon na ang nakalipas. Hindi siya dapat narito. Kung siya ngayon, walang sino man dito ang makakatagal kahit isang hampas. Si Master Godwyn ay nawala maraming taon na ang nakalipas. Iniwan ng Orden sa Hawkridge. Bakit ang isang alamat na ganyan lilitaw dito sa Blackbark? Babae ka lang. Kung gagamitin ko lahat ng lakas ko, magmumukha akong duwag. Alam mo? Bibigyan kita ng 3 libreng suntok. Tama na ang usapan. Lumaban.
Nasaan ang pagmamalaki mo bilang lalaki? Kayong mga lalaki masyado kayong matapang, 'di ba? Mataas na mahika. At titan na bakal, isang lalaki lang ang makapagtuturo sa iyo niyan, Guro Godwin. Pero imposible iyan. Bakit niya sinasanay ang isang babae? Kaya ikaw ang traidor na sinasabi ng aking guro. Traidor? May kapal ba siyang tawagin ako ng ganyan? Nagpractice ako, nagdugo para dyan. Pero itong matandang lalaki ay itinago ang tunay na kapangyarihan. Akala niya mapipigilan niya ako. Mali siya. Walang itinago si Guro Godwin. Ang mataas na mahika lang ay nangangailangan ng karapat-dapat na puso. At ang iyong puso ay laging bulok. Tumahimik ka. Ang patay ay hindi nagsasalita. Kaya ikaw ang tagapagmana, magaling. Gusto kong wasakin iyan. Ang galing para sa isang maliit na babae, pero ang digmaan ay hindi lugar para sa isang babae. Sumuko ka na at ikukulong kita sa aking kama kaysa sa ilalim ng lupa. Pangarap mo yan, baboy. Halika, hulihin mo ako. Alam mo ang iyong lugar. Eleanor, anak ko. Puputulin ko ang ulo mo at ibibigay kay Godwin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha niya at kayo dyan, huwag subukang tumakas. Lahat kayo ay mapupunta sa libingan kasama niya. Gusto mo ang mga tao ng Aldoria? Kailangan mong daanan muna ako. Ang pamilyang Ironwood ay nagbabantay sa hangganang ito sa loob ng maraming henerasyon. Walang basurang Vark ang tatapak sa Aldoria hanggat ako ay humihinga pa. Para sa Aldoria hanggang sa kamatayan. Tatay, babayaran mo ito. Ang pamilyang Ironwood ay hindi kailanman umuurong. Lahat, huwag hayaang mabuhay ang kahit isang Vark. Lumaban! Laban. Ang pamilyang ito ay nagtanggol sa hangganang ito sa loob ng ilang henerasyon. Huwag hayaang mabuhay ang kahit isang Vark. Laban. Tama na ang paglalaro, Zaros. Isasama kita.
Sinabi ko na, ang digmaan ay hindi lugar para sa mga babae. Hindi mo kailanman makakalaban ang isang tunay na lalaki. Lakas loob mong hamunin ako. Ngayon mararamdaman mo ang aking galit. Ngayon mamamatay ang lahat. Ginoong Zaros, huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa dugo ng patutot na iyon. Ang mga maruruming bagay na ganito, ipagkatiwala mo sa akin. Ang iyong munting patutot, tatangkilikin ko bawat segundo ng pagwasak sa iyo. Perpekto. Kapag ang Aldoria ay nahulog sa mga kamay ni Vark, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Eleanor Ironwood at ang malaking bibig na yon, nasaan na ngayon? Iniisip mo pa ba na kaya ng babae na talunin ng lalaki? Babaeng bayani ng Aldoria. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon, gumagapang na parang aso, ni hindi mo kayang itaas ang iyong ulo. Kung makita ka ni Godwin na ganito, magsisisi ba siya na mayroon siyang isang babae bilang alagad? Magsisisi ba siya na tinuruan ka ng mahika? Napakawalang hiya mo na nagpakita ka rito. Sampung taon, Zaros, at iyan lang ang natutunan mo? Bumalik ka sa paggapang at pagsalakay sa Aldoria? Mukhang hindi pa kita binigyan ng sapat na aral noon. Guro Godwin, ang kataas-taasang mago ang lalaking nagtatag ng orden ng puso ng dragon at sumira sa Vark 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalaing makikita ko siya ulit. Guro! Ano, Eleanor Cos, talagang estudyante ng kataas-taasang mago. Totoo ba? Godwin, gumugol ako ng 10 taon sa arena ng Vark para dyan. Hindi na ako ang mahina na tulad ng dati. Ngayon, ito ay matatapos at isa lang sa atin ang lalabas na buhay. Tahimik, tinanggap kita upang maging tagapagtanggol, ngunit sa halip ay lumikha ng halimaw. Ngayon, aayusin ko ang aking pagkakamali. Eleanor, tingnan mong mabuti. Kapag may isang tao na mas malakas sa'yo, hanapin ang kahinaan niya. Ibagsak ang uod na yan. 10 taon na ang nakalipas, inakala niya na ang brutong lakas ay lahat at hindi pa siya natututo ng anuman. Guro, mag-ingat. Dahil duwag kang traidor. Papatayin kita, Godwin. Papatayin kita. Ano? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko na nararamdaman ang aking kapangyarihan? Diyos ko. Iyan ang maalamat na walang hanggang unicorn at ang kanyang arcane dead zone. Dito, lahat ng mahika ay patay. Kahit ang isang mangkukulam tulad ni Zaros, ngayon ay isang ordinaryong tao na lang. At ito'y dahil hinawakan mo ang aking alagad at bawat patak ng dugo na iyong dumanak sa Aldoria. Pakyo ka. Papatayin kita. Ako ang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Diyos ko,
Master Godwin ay talagang ibang level. Siya ay isang alamat na dalubhasa sa mahika at labanan sa parehong oras. Hoy Eleanor, naintindihan mo lahat? O gusto mong burahin ko ito muli para maisulat mo? Ito si Master Godwin. Pinalayas ang mapahamak na Vark kasama siya sa ating panig. Ang Utara ay may pagkakataon pa. Ang Aldoria ay hindi babagsak kailanman at hindi tayo mga duwag. Saan ka pupunta, Traidor? Mga dekada na ang nakalipas, ang mga lalaki ng bahay Wintermere ay nagdugo kasama ko sa frontline. At ikaw, dinala mo ang mga lobo sa loob ng ating bahay. Papaano mo haharapin ang iyong mga ninuno pagkatapos nito? Master Godwin, patawarin mo ako. Ako ay tanga. Minanipula ako ni Zaros. Maawa ka sa akin, pakiusap. Patayin ang traidor na yan. Patayin ang traidor. Patayin ang traidor. Master Godwin, ako ay mali. Alang-alang sa aking mga ninuno na nakipaglaban sa iyong tabi, bigyan mo ako ng pagkakataon upang ayusin ito. Talaga bang nagsisisi ka? Handa bang bayaran ang iyong utang? Sumusumpa ako sa aking buhay. Master Godwin, tulong. Isang pagkakataon lang. Kung talagang nagsisisi ka, kung gayon alang-alang sa iyong mga ninuno, patatawarin kita. Master, mag-ingat. Master? Sa loob ng maraming taon nakikipaglaban sa Vark para ibagsak ng aking sariling mga tao. Malupit na biro. Guro, huwag magsalita. Ililigtas kita, ibigay ang panlunas. Ngayon, Ang laso ng Vark ay walang panlunas. Archmaster man o hindi, laman at buto pa rin. Naglaho ang aking mga sugo. Ang hukbo ng Vark ay nasa tarangkahan. Patay si Godwin. Susunod kayo. Magaling, Wintermere. Ang hari ay magpapayaman sa iyo dahil dito. Isang ganap na karangalan. Naglilingkod kay Vark. Hindi kita tinalo sa isang patas na laban, Godwin. Ngunit tingnan mo kami ngayon. Ikaw nasa lupa at ako nakatayo sa itaas mo. Tapos na ang Aldoria. hindi kailanman ginusto ng Aldoria ang digmaang ito. Hinabol ninyo kami sa loob ng maraming siglo, nilayon ang aming lupain. Sige, kung gusto mong lumaban hanggang kamatayan, tapusin natin ito minsan at para sa lahat. Tama na ang usapan, tinalo na kita minsan, ang guro mo ay kalahating patay. Sa tingin mo may pagkakataon ka, ikaw ay isa ng patay na naglalakad. Eleanor, sinaunang mahika, ikasiyam na antas. Ang sinaunang mahika ay may siyam na antas. Bukod sa akin, ikaw lang ang umabot sa ikawalong antas, ngunit ang ikasiyam na antas, wala sa kasaysayan ang umabot nito. At kung makamit ito? Tatawagin mo ang pinagmulan ng mahika, ang sinaunang dragon. Dumilim ang langit, pumatay ang araw. Isang hininga mula sa nilalang na iyon at lahat ay magiging abo. Malamang hindi pa rin kita matatalo. Ngunit paano kung gamitin ko ang pinakamataas na pagtawag? Nagapur ba? Alamat? Kahit si Godwin ay hindi ito matawag. Kahit alam ang mantra, ang katawan ng tao ay hindi kayang tiisin ang kapangyarihang iyon. Hindi ka tatawag ng kahit anong dragon. Sasabog ka mula sa loob. Eleanor, iyon lang ang paraan. Pero ang posibilidad, isa sa 10,000. Isang pagkakamali at ang kapangyarihang iyon ay pupunit sa'yo. Halos hindi mo pa ako kaya talunin. Ang babae ay hindi isinilang para sa mahika, lalo na sa antas siyam. Isang babae tatawag ng dragon? Sa panaginip lang. Hindi ako takot sa kamatayan. Ang kinakatakutan ko ay ang buhay ng aking ina. Pati ang buhay ni Aldoria. Kaya ko ba talagang makabisado ang antas siyam? Kaya ko ba silang iligtas? Eleanor, hindi kami kasing lakas mo. Pero taga-Aldor pa rin kami. Isinapanganib mo ang iyong buhay para sa amin, ngayon ay turn na namin. Kahit isang saglit lang,
bibigyan ka namin ng oras na kailangan mo. Tama iyan. Kalimutan mo kami at mag-focus sa spell mo. Kasama mo kami. Mga tanga, akala nyo ba ang mamatay para sa isang dalaga ay magbabago ng anuman? Inaaksayan ninyo ang inyong buhay ng walang kabuluhan. Ang lugar ng babae ay nasa kusina, hindi sa pagtawag ng dragon. Tama ba siya? Kaya ko ba itong gawin? Eleanor, tingnan mo ako. Ibibigay ko ang bawat patak ng aking buhay upang protektahan ka. Maabot mo ang level siya. Tawagin na natin ang dragon na yan. Baliw kayo. Sige, sabay tayong mamatay. Gusto mo ang anak kong babae? Dumaan ka muna sa akin. Tanga ako, Eleanor. Babae ka pero mas magaling kaysa sa kahit sinong lalaki sa buong bahay na ito. Focus sa mantra mo. Pipigilan ko si Vark. Tatay, Tinatawag mo pa akong tatay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Iyon lang ang kailangan kong marinig. Umalis ka na. Ako ang magiging pananggalang mo. Sasama ako. kailangan kong gawin ito. Poprotektahan ko sila. Ito ay isang hadlang na mahika na antas siyam. Para ma-master ang mahikang ito, kailangan mo itong sirain. Ang kapangyarihang ito's nakakabaliw. Kung mabigo ka, mamamatay ka. Kahit na makaligtas ka, masisira ang iyong kaluluwa. Handa ka na? Hindi. Anak ko, pakiusap, hindi ko kayang makita kang mamatay. Ina, kailangan kong gawin ito para sa lahat. Ipapakita ko sa kanila. Lahat ng ginagawa ng mga lalaki, ginagawa ito ng mga babae ng mas mahusay. At kung ano ang hindi nila kaya, kaya ko! Ngayon, huwag kang urong. Bigyan mo ng oras ang aking anak na babae at utang ko ang aking buhay. Kaawa-awang insekto. Sa tingin mo kaya mo akong pigilan? Sumuko na kayo ngayon at baka mabuhay kayo. Kung hindi papatayin ko ang bawat lalaki, bawat babae at bawat bata sa bayang ito. Mag-focus, Eleanor. Kung mag-alinlangan ka ngayon, sisirain ka ng mahika. Kunin ang pinagmulan, ngayon. Peste! Ginawa niya talaga iyon? Zaros, patayin ng babaeng yon ngayon! Sumpain ka, babae. Patuloy kang nakatakas ng napakatagal. Oras na para pumunta ka sa impyerno. Sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi mo gagalawin ang anak ko. Matandang babae na tulad mo, sayang ang laway. Eleanor, poprotektahan kita kahit anong mangyari. Walang hiya, matandang pukpok. Papatayin ko ang anak mo sa harap mo mismo.
Huwag Eleanor, huwag kang tumigil. Kung susuko ka ngayon, masasayang ang sakripisyo ng lahat. Inubos ko ang buong buhay ko para makarating dito. Sa tingin mo, isang dalagang 20 taong gulang tatalunin ako ng basta-basta? Isang Arkimaga Suprema sa edad 20, imposible. Kahit ikaw hindi ka man lang umaabot sa level siyam, Godwin. At akala mo kaya niya, dumating na ang tropa ko. Tapos na. Laging may isang tao na nasa itaas mo. Wala kang alam tungkol sa tunay na talento. Para sa kanyang pamilya, para sa Aldoria, magtatagumpay siya. Magtatagumpay siya, alam ko. Kapag nagising siya, Taksil, hindi sapat ang matitira para ilibing. Sayang naman. Hindi niya makukuha ang pagkakataong iyon at mapupunta ka sa impyerno kasama niya. Anak ko, hindi na ako makakasama sa paglalakad sa tabi mo. Mag-ingat ka. Eleanor. Hindi. Eleanor. Nabigo siya? Bisit. Sana hindi ako nagpumilit ng sobra, pero iyon ang tanging pagkakataon natin. Hahaha. Pinakamataas na Archmage sa edad 20. Mukhang ikaw lang ay bangke na 20 taong gulang. Kung ang pinakamalakas ay hindi kaya, bakit isang babae ang kaya? Ang pag-abot sa ikasyam na antas parang naging alikabok sa loob. Humihinga pa. Wakasan na natin ang paghihirap mo. Hindi. Ang iyong ina ay nagsuka ng dugo, ang iyong ama ay kinakain ng buhay. At ikaw, tumayo ka lang dyan walang kwenta. At ipapadala ko ang buong pamilya mo sa impyerno ng magkasama. Hindi. Huwag hawakan ang aking anak. Kung ganon, mamatay ka. Eleanor, kapit lang. Hindi. Ito, ang pressure na ito, hindi imposible. Zaros. Gusto ko ang ulo mo. Hindi. Imposible. Isang dragon. Iyon ang sinaunang dragon. Talagang nagtagumpay siya. Ikasyam na antas. Sinaunang dragon. Pinagmulan ng lahat ng mahika. Dumating siya doon. Zaros. Ubus na ang oras mo. Paano magagawa yon ng isang babae? Hindi. Imposible. Kontrolado mo ang ikasyam na antas ng mahika at tinawag ang sinaunang dragon? Yun ay daya. Ang sinaunang dragon ay alamat. Yun ay ilusyon lamang. Isang nakakatawang mahikang trick, atake. Sino mang magdadala ng kanyang ulo ay magiging juke. Isang bone rock. Iyon lang ang bagay na kayang lumaban sa Phoenix, atras. Kung dumampi sa iyo ang alikabok ng kamatayan, magiging abo ka. Nakikita mo ba yon, Eleanor? Ito ang kapangyarihan ng isang tunay na Archmage. Ikaw ay isang babae lamang sa anino ng isang tao. Marunong ka lang magsalita. Ha ha ha. Sa wakas, isang taong katulad ni Godwin. Ang pinakadakilang mangkukulam mula sa Vark ay dumating na. Nagtagumpay siya. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang kaya ng isang dragon. Ang kapangyarihan ng dragon ay lampas sa iyong iniisip.
ang Aldoria ay magiging basal natin at makikita mo ang iyong mga tao na nabubulok. Nakapasa ako sa pagsubok. Tinawag ko ang pinagmumulan ng mahika. Ang dragon ay ang Panginoon ng lahat ng mga spell. Kinokontrol nito ang buhay, kamatayan, at ang oras mismo. Ako, patay na ako. Paano ako makahinga? Ano ito? Isang dragon? Totoong dragon? Hindi imposible ang mahika ko kinakain. Zaros, kalimutan mo. Wala tayong pagkakataon. Dapat tayong tumakbo. Meron pa akong milyong sundalo. Hindi ako pwedeng matalo. Sabi mo na hindi kayang matuto ng mahika ang mga babae. Natuto ako. Sabi mo na ang mga babae ay hindi kailanman kaya talunin ang mga lalaki. Pinatunayan ko lang. Sabi mo na hindi kayang tawagin ng mga mortal ang dragon. Tingnan mo ako. Ang buhay ko at lakas ko. Hindi ikaw ang nagpapasya. Eleanor, buhay siya. Malubha ang sugat niya pero stable na. Kalmahan mo lang. Inay, gumising ka. Nagtagumpay ako, Inay. Ipinakita ko sa kanila na pantay ang lakas natin. Ang matapang kong anak. Hindi pa ako naging ganito ka-proud sa iyo. Guro, Lahat ay maayos. Lumabas na ang lason. Eleanor, tingnan mo sila. Ngayon ay pinatunayan mo ang iyong sarili. Orden ng puso ng dragon at ang seguridad ng Aldoria ay nasa iyo na. Pamunuan mo sila! Para sa bagong Grandmaster Eleanor Ironwood. Simula ngayon, Supreme Grandmaster, si Eleanor ang pinuno ng pamilya Ironwood. Siya ang ating pinuno. Pinuno ng Orden ng Puso ng Dragon, Supreme Grandmaster. Tagatawag ng dragon. Mabuhay si Eleanor.